kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung wala nga siya, paano ang pagkatao? Kung hindi siya ang bumuhay, sino ka para makakabuhay ng kapwa mo at maging sarili mo? Kung ito'y pagninilayan lamang at matatanto ng mga tao, tunay na magtitiwalang may Diyos na totoo, sapagkat maging sino may walang makabubuhay, kahit sa maliit na bagay lamang na may buhay na turingan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa tuwina'y mapupuri siya ng mga anak niyang kumikilalang lubos sa Kanya. Napadarama sa kanila ang kaaliwan at tapang ng kalooban sa kabila man ng sila'y may mga dinadala sa buhay. Sino nga ba ang hindi nagpasan sa buhay bilang siya'y tao lamang sa sanlibutan? Ang hindi lamang nakakadama ng pagpapasan at hindi nakababatid ng anumang pasanin sa buhay ay ang mga abnormal. Walang pakialam, hindi nalalaman ang maghapong lumilipas sa kanilang buhay, sapagkat wala silang kaisipan. Hindi nila nababatid kung ano ang nangyayari o nagaganap sa mundo, sapagkat sila'y walang ulirat sa mga bagay na yaon, kundi kung sila'y nagugutom, kundi nakapagsasalita, umuungo lamang, dili kaya'y iiyak, ngunit di makapagsabi kung ano ang gusto nila, sapagkat sila nga'y abnormal, kung pipi o walang isip, nakaupo lang, tinutunguhan ng nag-aalaga. Kaya't kung mayaman, may tagapag-aruga. Kung mayaman, may babayaran. Datnan panawan, abalang-abala sa lahat ng bagay, ngunit ang naghihintay ng kalingay di man lang masilip kung minsan. Yaon ang buhay ng tao sa lupa. Ngunit niloob man ng Amang maging abnormal ang isang nilalang na normal, na nabubuhay, bagamat abnormal ang pagkatao, siya pa rin naman ang nakaugnay. Sapagkat ang bawat himaymay ng kanilang laman at bawat kanilang hininga sa Kanya nagmumula. Ibig sabihin ba ganito, pinarusahan sila, samantalang isinilang silang abnormal? Hindi. Kundi upang pakita ng Ama ang nais kong gawin sa tao'y magagawa ko. Ang nais kong ibigay sa tao'y maibibigay ko. Ang nais ko sa buhay ng tao ay kailangang makita nila ay ako. Hindi kung ano lamang at kung anong nasa nila, kundi marapat nilang mapagnilayan ako sa buhay ng bawat isa. Kaparusahan bang matatawag ang pinaghirap ang isang walang kamuwang-muwang? Ngunit bakit nga baga ito ay naganap? Kanino ang parusa? Kanino ang pagtitibay? Kanino ang sakripisyo? Hindi bagat sa may mga isip na tao? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Hindi binibigyan ng sakripisyo ang walang pag-iisip. Hindi bibigyan ng misyon ang walang kaisipan. Hindi bibigyan ang walang karunungan na iaangkop sa Kanya. Kaya't kung ang tinanggap ng inatasan at pinagbiyan, bigyan ng anumang bagay na kaloob mula sa Ama, ang siyang pinanguna at pinaghari ng mga tumanggap, tuwiran ngang mapapatotohanan niyang siya'y buhay sa bawat isa. Kaya't silang magpapatotoo na buhay ang Amang bumuhay sa sanlibutan,
at tuwirang kumilala ang mga anak niyang naturingan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag, walang nauna na hindi mahuhuli, walang nahuli na hindi mauuna. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Kung wala kang ginawang di mainam tao, wala kang dapat alalahaning maganap na masama sa iyo. Subalit sa kabila man ang iyong kabutihang ginagawa at may nadulot pa ring hindi mainam, huwag mo itong ikalumbay, ilaban mo na tuwiran at ipakipaglaban mo at pakibaka ang Diyos mong sayo'y walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino nga ang magbabata na kapwa nyo nilalang? Na sa kabila man ng batid na ayaw siya, paglilingkuran pa rin ang bawat isa. Na sa kabila man ng tinututulan ng gawa niya, minamahal pa rin ang bawat pahatid sa kanya. Sino nga o tao ang gagawa nito? Natuwirang papakilala ang gawa ng ama nyo. Sino nga tao ang walang kabayaran ni pakinabang sa inyo? At kayo'y mamahalin, pahahalagahan sa buhay. Sino nga tao ang sa inyo'y pagsusumikapang kayo'y aliwin at itawid sa inyong hilahil? Walang kahit na sino mang nilalang na tao, kundi sa pamamagitan ng katauhang mga ginagamit upang maipabatid, upang maipadama ang katotohanan ng hindi nakikita, yaon ay upang mapakilalang lubos, buhay na buhay sa tuwina. Sa pamamagitan ng Espiritu na nagahari sa bawat isa. Tao, ginamit ka ba? Kaisa ka ba? Totoo ka ba? Tapat ka ba? Alalahanin mo, yaon ang iyong ama. Kaya't sa tuwina'y gawin mong manalig ka sa Kanya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig, muli nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon sa awit, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain, iyang iyong karunungan. Sana ko magpupunta upang ako'y makatakas sa banal mong espirito'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol na'y naroon ka, kung doon ako manganganlong. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yung gabi parang araw na maningning.
madilim at maliwanag, sa iyo ay parehas rin. Ang sinumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga o tao ang totoong may pandama, na tuwirang sama ay nabuhay pagmamahal niya, na di lubos magagalak, damdamit kalooban niya, at ang isip niya'y lilinaw, magliliwanag na parang araw. Kaunawaan niya'y ibibigay, tanging sama maglalaan, doon ng marapat, pagtitiwalang tunay. Kaya naman itong ama na sa kanya'y nalulugod, habang siya'y minamasdan sa kanyang mga pagtitiwala na lubos sa puso niya, bagamat mahirap kamtin, ang puso niya'y naririyan, halos masakit at masaktan, nandun pa rin ang alay niyang paniniwala sabang may kapal. O tao, kapag ito'y nangyarit na ganap sa inyo, mapapatotohanang buhay ang ama ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, taong mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang paghahari walang maliw, nakakamta ng sinuman, na sa amay naninimdim, nananawagang lubusan, at do'y nakamtan niya, kanyang kaaliwan, sapagkat tinanggap siyang sa kanya'y buhay na nagbigay buhay. O tao, ang may pandinig, muli nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino ngang magaling at matalinong tao? Yaong mabibigkas mga sinambit ko, na pagdakakarakay masasambit ng labi niya, may tutulak ng dilat, may maririnig sa tinig niya. O taong aking mga mahal, inyong pagnilayang lubusan, mga sinambit ko sa inyong harapan. Muli ang sa akin, wirang tumanggap, makikita niyang ganap ang tunay na liwanag. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Napapatotohanan ng Ama ang salita niya'y kaiba sa mga anak niyang sa kanya'y kumikilala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga gising, mga inaantok na mata. Gigisingin ko kayo sa larangan ng pagmamahal ko. Kung ito'y madarama, kikislot sa puso nyo, magliliwanagan nga kayo, mga nadidimlan na kaisipan. Walang maliw aking alay, kayo'y tuwirang tumanggap ng inyong mapatotohanan, sa inyo'y tuwirang buhay. Walang hindi kayo matatamo, walang hindi kayo makakamtan. Kung tuwirang batid ng Ama, ito'y makakabuti sa lahat sa inyo. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, amay sa inyo ay asahan. Liwanag na dulot niya na walang kamatayan, sa inyo ay manahan ng inyong mapatunayan. Siya ang inyong ang buhay, siya ang inyong kalakasan.
Tumugot man ang inyong galakan na nararamdaman, kailan may di mamamatay kapag ang Ama ang kinamtan. Halina kayo mga minamahal, kung paano ang awitin. May simula't kalagitnaan, may wakas na turingan. Ganyan din ang inyong buhay, subalit sinong makababatid na nasa kalagitnaan ka pa lang at naroroon ka naman sa kawakasan. O taong aking mga mahal, kaya't ito ang inaalay. Ang Ama'y makilala nyo, madama ng lubusan, upang kung bakit ka nabuhay sa mundong ito, nang dahil sa Kanya nama mo, matutunan mong mahal na mahal ka. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran sa aking idinatal. Iniluwal na kataga upang inyong pagnilayan, bulayin nyo na tuwiran, makakamtan nyong lubusan, kasiya at kagalakan sa inyong kalooban. Manahan na tuwiran, may pag-asang daratal, ayo ay masisyahan, magagalak na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. At siyakarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kapag dumatal ang pagkatao, maluluha ka sa pinagdaraanan mo. Ngunit dahil patotoong buhay ang Ama mo, ikaw na anak niyang nililingap at inaasahan mo'y siya. Pagdakay na ampat ang luha sa mata, napangiti ang labi mo, nasyahan ang puso mo. Yaon ang patotoong inaliw kaniya. Tao, ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang taong ni hindi luluha, ni hindi malulumbay, upang patutuhanan ng Ama, luha mo'y akong magpaparam, lumbay mo'y ako magtatanggal, upang aking buhayin ang kagalakan, maramdaman mong kahalagahan ng iyong buhay. Anak kong ginulapi ng sanlibutat, pasanin mo sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag panahon ng paghahasik ng palay, kung kayo ay magkakatabi ng bukid, nag-uusap-usap kayo kung kailan kayo magsisimula. Makikisabay ang bawat isa, sapagkat kapag nahuli ka, maaring maging problema. Kaya't kakausapin mo yung mga katabi mo at mag-uusap-usap kayo kung kailan kayo magsisisabog ng binhi nyo. At sa pagpapadaloy ng tubig, hindi maaring walang pagdaanan patungo hanggang duluhan. Sapagkat kung nagsimula sa una, hanggang dulo'y makaabot ang tubig na pararaan sa mga sangka. O aking mga mahal, kailanman hindi maaring maging makasarili ang nasa kalagitnaan ng bukid. At ang bukid niya ay
nasa duluhan. Sapagkat, paanong pararaanin siya ng mga katabi niya kung siya'y madamot na nilalang. Kaya, pawang katotohanan, kailangang may bigayan. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kung marunong kang magbigay, pagbibigyan ka rin naman. Kung marunong kang magmahal, mamahalin ka rin naman. Kung marunong kang umaliw, ikaw di aaliwin. Kung masama ugali mo, huwag kang maghanap ng mabuting kapwa mo. Sapagkat di ka makakakitang mabuti dahil masama pag-uugali mo. Lahat ng gawa mo'y hinahanap mo'y kung ano-ano, ngunit ang gawa ng amay, hindi mo makita kahit minsan lamang. Kaya tao, magpakabuti nang makitang kabutihan ng amang dulot sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May mga taong kapag kasama mo'y alingas-ngas ang katawan, hindi mapalagay sa iyong kasama niya. At ito ang patuto kapag ang tayo may tinatago. Alingas-ngas ang sarili, hindi mapalagay. Sapagkat kung patag ka, payapa ka, patutoong kahit sino makakasama mo. Sapagkat wala kang tinatago na ugali, kundi nakalahad, nandoon, natural na natural. Kahit kanino'y maaari kang makitungo. At yan ang nais ng Ama, ang maging totoo ang mga anak niya. Upang sino man ang makaharap at makausap, pantay lamang, patag lamang, hindi nangangapa ng sasabihin, hindi nangangatwira ng gagawin. Kundi, ang lahat ay katotohanan, sapagkat batid, yun ang nasa ng Ama. Ngunit dito nasasaktan ng tao, sa totoong sinasabi ko. Sapagkat ang nasasaktan ay hindi nga totoo. Pumapasok sa isip nila, pinatatamaan ko. Ngunit ano nga bang karapatang magpatama ako samantalang kilala ko ang mundo? Di bagat ang totoo siyang sasambitin ko. Kaya't ang nagaganap, ang pinangungusap ko'y doon sila galit na galit. Ngunit sino kayang nakatatanto sa aking mga nasisilayan at sa aking naririnig? Wala kayong makikita sa aking mga nakikita. Wala kayong maririnig sa aking naririnig. Pabulong paanas nyo mang, ito'y sabihin. Dinig na dinig ko pa rin. Kaya nga, kung tunay na lingkod ka, sa ginagawa mo't nagalit kapwa mo, sumulong at gawin mo pa rin patotoo na ang pinaglilingkuran mo'y buhay sa iyo. Sapagkat ang nagagalit, masama ang damdamin. Ang natutuwa, malinis ang kalooban. Ang tumanggap, may pangunawa. At ang hindi, bulok ang isip. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat kung kilala niya ang katotohanan, batid niyang diretsuhan at tapatan kung mangusap kanino man. Hindi paligoy-ligoy at mapang-uto kanino mang tao, sapagkat amay tapat kanino man. Hindi marunong manlinsi tulad ng ahas, kundi tuwir ang tapat kung mangusap. At chakarama heleyeneya, noholeya kerameneya na, neya na haya, nekarameneya anam, nekarameneya na. Buhay bang Ama? Kaya't sa mga totoong gawa at salita, salang-sala matitira. Yaon ang patuto ng Ama, anak ka nga niya. Kilala mong aral niya, kilala mong gawa niya, kilala mong salita niya, sapagkat di mapagpaimbabaw, puso mong taglay. Hindi mapagkunwari, isip mong larangan ng katauhan, kundi bagkos, nasa iyong kapuspusan at tunay na liwanag ng kanyang espiritong banal. Kaya't ang unawa ay nasa iyong buong katauhan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama,
mahirap mang tupdin ang atas mo sa mga anak mo. Subalit kay gaan nilang natutupad, pagkat ikaw ang siyang kapiling. Ama, ikaw ang buhay, ikaw ang siyang naghandog ng lahat, kaya't ikaw aking Ama, ang tunay na ganap sa bawat iyong anak na ninatasan. Nanatamo't nakilalang lubos ang salita mo, nanadamang lubos sa puso'y nakilala ka. Pagkat ikaw lamang, ikaw, o aking Ama, ang tunay na ligaya. Tanging sa'yong liwanag, tanging sa'yo ang lahat, o aking Ama, o aking Ama, o aking Ama, ikaw ang tuwiran. Bakit ito ang ginamit kong himig? Donong sa akin ay inangkupan ng aking kataga, bagamat mahirap, kung di ganang batid mo nilalang. Ika'y masisintunado, malilihis ang tinig mo, bagkat yan ang patutuko. Kapag ako ang umawit, anumang himig, magaang masasambit. Kaya kong angkupan ang aking salita, kaya kong angkupan ang aking mga aral. O tao, ikaw ang nasa kong baguhin, at layon kong ganap ng lawan. Lahat kayo'y aking mahal, lahat kayo'y aking mahalagang binabahaginan, inalahayan, pinagpupursigihan, pinagsusumakitang handugan. Marinig niyo lang ang aking tinig, madama niyo lamang ang aking pag-ibig. O tao, magaganap na sa inyo ang magnasa na magbago. Puso ninyong mga bato, palalambutin ko ito. Isip na marumi ay lilinisan ko. Yamang kayo'y lahat ay anak ko, yamang kayong lahat ay pahiram lamang. Ang buhay, gawin niyong marapat, nakamtinang sa inyo'y dapat. O aking mga mahal, magnilay at magkulay, magtangkong ganap, magtantong ganap, magtantong kayo ganap, upang maramdaman ninyo ang wagas kong katangian.
yakaramana. Nekaramana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ayon kay Lucas, nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ano nga baga ang hindi mapangyayari ng Ama? Samantalang lahat siyang may katuparan, siyang may gawa ng lahat ng may buhay. Ano ang baog sa kanya? Walang baog kapag ginusto niya. Ano ang tuyo sa kanya? Walang tuyo kapag ginusto niya. Sapagkat ang tuyo, napapaglusak niya, napagpuputik niya, kahit tigang na tigang ang lupang iyan. Ano nga bagang hindi niya kayang sidlan kung nais niyang punuan? Samantalang, kahit ang sapang natuyo at nangamatay ang isda, kaya niyang padaluyin muli ang mga binhinang isda kapag dumatal ang tubig at napuno ang sapa. Kaya niyang patubuin ang kangkong at water lily na siya lamang ang bumuhay at siya lamang ang nagtanim kahit walang nagtatanim sa anumang sapa riyan. Sa daigdigan bilang sanlibutan. O tao, hindi pa ba mulat sa iyo ang katotohanan? Mayroon bang imposible sa Ama mong tinatawagan kung totoo ka sa Kanya? Kaya nga't may kaganapan at katuparan upang sabihin ang totoo. Kaya nga't may pananala upang mapili ang dapat at itapon ang hindi karapat-dapat. Isdaman na mahilab-hilab, sasayangin mo ba yan? Hindi. Kukunin mo at ng pakinabangan. Ngunit ang mga paintimpis na tinatawag at bulilit